Sa mundo na kung saan, higit na makapangyarihan ang imahinasyon kaysa ano paman, marami ang nag-aasam na magkaroon ng kapangyarihan. Kapangyarihang maging invisible, malaman o mabasa ang hinaharap, magkaroon ng malakas at paskuladong katawan at iba't iba pang mga superpowers. Sa madaling salita, lahat tayo gusto nating maging superhero. Kaya naman, itinatampok ko sa inyo ang isang kwento ng isang superhero. Ngunit, taliwas sa kung ano pa mang inaakala nyo, ang superhero na ito ay hindi nakasakay sa high-tech na sasakyan na gaya ng kay Batman, hindi nakalambitin sa mga sapot na gawa ni Spider-Man, at walang kakayahang lumipad sa kalangitan tulad ni Superman, dahil siya ay nasa isang simple at payak na bahay lang. Ito ang natatanging kwento ng kabayanihan at kapangyarihan ni Super Marga! Marga! Marga anak, bumaba ka na dyan! Mamaya mo na gawin yan! Mauna tayo sa Sunday service natin. Anak, baba na! Anong oras na? Marga! Bilisan mo! Marga! Sige po, Ina. Ililigpit ko lang po ito yung sandali. Wait lang po. Napakatagal mo naman, Marga. Hindi ba okay? Eto na po, Ina. Tapos na po. Wow! Ang ganda-ganda naman ng sarili ko. Boom, panis. Naku, tara na nga. Wow, gaganda naman ng mag-ina ko. So na mga gagala, lalakwatsa ka na naman. Puro kung sino-sino naman nakakatagpo mo doon. Yung tatay mo, pagkasabihan mo yan, ako na naman sinasabi. Tignan mo, ang aga-aga pa nakainom na. Ay nako, ikaw, umaalis ka para tumakas na lang sa trabaho dito, no? Kung ano naman sinasabi mo, nagbibintang ka na naman. Nasama mo pa yung anak Sanay mo. na si Wala Marga kaming ginagawa sa ganitong kasalanan. eksena. Eksena tampok ang walang humpay na pag-aaway ng kanyang inatama. Lord, bakit po ganun? Hindi naman po kami nakakalimot ni Ina at ng kapatid ko na tumalo sa Sunday service namin sa inyo. Hindi naman po ako gumagawa ng masama. Hanggat maaari, sinusubukan ko pong mag-aral lang mabuti para hindi na makadagdag sa problema ng mga magulang ko sa bahay. Pero bakit ganito po ang buhay namin? Bahagi ng pagiging bayani ang pagkakaroon ng istorya ng paghihirap, problema at suliranin sa buhay, dahil ito ang magiging daan sa pagiging superhero nila. At ganito nga ang kay Super Marga. Oh, ayan, Marga. Huwag mo daw kalimutan yung Sunday obligations mo, ha? Naku, kung hindi lang sana required na binibilang yung attendance, di na ako attend. Wala namang nababago eh. Sa gitna ng maraming pagsubok sa buhay ng ating superhero, darating ang isang malaking oportunidad na magiging simula ng malaking pagbabago. Okay. Attention please. Kaya ako kayo pinatawag ngayon dahil Sir Michael asked me to inform you that you are the official member of the DYCI Blue Ocean Tent. So, mamaya, pagka-uwi ninyo, i-inform nyo kagad ng mga parents ninyo regarding this. At papuntahin nyo tomorrow para makausap na nila sir with your advisor. Is it clear? Yes, ma'am! Okay. Gusto ni Marga na maging masaya,
nang nalaman niya ang magandang balita. Ngunit paano niya ito magagawa kung may pumipigil sa kanya? Yun ay ang kawalang kasiguruhan ng pagsang-ayon sa kanya ng kaniyang mga magulang. Nang nakaplano na sa kaniyang isip ang paraan ng pagpapaalam nito sa kaniyang ina at ama, ito ay nahadlangan dahil na naman sa bangayan ng kaniyang mga magulang. Hello. Hello po. Good day po. Si Mrs. Resindo po ba ito? Ay, hindi po. Asawa niya po. Bakit po? Ngayon ka lang po, sinasabi ko na po sa inyo. Sacrifice po talaga. Kaya ano po ba? Opo. Opo, nasabi na nga po sa amin. Pero hanggang ngayon po, pinag-uusapan pa po namin mag-asawa kung papayagan po namin. Basta po, pag may decision na po kayo, kausapin niyo na lang po si Marga at pakisabi na rin po kay Sir Benny. Opo. Opo. Okay, sige po. Sige po. Sa kabila ng problemang pinansyal at iba pang mga hadlang, pumayag din naman ang mga magulang ni Marga na pasalihin siya sa robotics team. At yun na nga, nagsimula na ang training nila patungo sa tagumpay. Sa araw ng laban, nakasuporta at kasama ng DYCI Blue Ocean 10 ang proud mommies ng mga members ito. Ngunit, kapuna-punang wala roon ang nanay ni Marga. Kaya upang maibsan kahit papaano ang kaba na pinatindi ng lungkot, bubuksan niya ang kaniyang bag nang hindi inaakalang isang sorpresa pala ang papawi sa kalungkutan niya. Nagpicture niya! Talaga? Sabi sa'yo eh, manang-mana talaga sa akin yung anak ko. Naku, kailangan natin mag-celebrate. May pagluto natin siya. Tama. Tapos makita ko yung malamig na. Naku, excited ako makita yung anak mo. Dahil pala. Inay! Ayan ang champion! Champion! Eh, ni anak ko, galing mo talaga. Umapo muna kayo dito, alam ko napagod kayo. Galing mo talaga, manang-mana ka talaga sa akin. Anong sa'yo? Bakit kaya? Oh, ayan na naman. Mag-aaway na naman po ba Sa kayo? walang tigil na pag-usad ng panahon, Sabi na. walang tigil din ang paglawak ng ating imahinasyon. Hindi natin namamalayang unti-unti na pala tayong nilalaso ng pantasya upang malimot ang ligayang dulot ng realidad. Ngunit,
Pinatunayan ng kwento ni Marga na hindi kinakailangang bihisan ang ating isipan upang matamo ang inaasam na kabayanihan. Pinatunayan niyang posible ang kabayanihang hindi nangangailangan ng kapangyarihan upang maging masaya. Kabayanihang hindi nangangailangan ng kapangyarihan upang tanggihan ang pagsuko sa mga problema. Dahil ang pag-ibig na dulot ng ating pamilya ay higit pa sa kung ano pa mang kapangyarihan. Dahil ang pagiging isang inspirasyon sa iba ay higit pa sa kung ano pa mang kabayanihan. Dahil ang tunay na pagiging superhero ay ang pagharap sa mga nagpapahirap sa iyo. Ito ang kwento ni Super Marga. Ikaw, ano ang kwento ng pagiging superhero mo?